Natambakan na naman tayo ng tupiin, pero alam nyo, 1 day or 2 days lang itong labahin ng aming little boy, guys. Samahan nyo muna akong magtupi dahil kauwi ko lang galing ng trabaho. Habang itong little boy namin ay naglalaro, bising-busy dyan sa kakahawak ng cellphone na naman, pagagalitan na naman tayo at yan na naman ang hawak mo. Pero yan guys, tamang ganyan lang, bit lang at minsan inilalapag niya lang yan dyan sa sahig. Pero sabi nga sana aking napanood guys na pag tayong mga magulang, laging nakikitaan sa paghahawak ng cellphone or ng gadget, doon din siya nagkaka-interest na makahawak ng cellphone, kaya gano'n. Kung sa bagay, tama rin naman. Minsan nga, na-try ko na rin yan, na hindi maghawak ng cellphone na buong maghapon. At yung magsi-cellphone ako guys, doon lang ako sa loob ng kwarto. Pero yung TV, naka-open yan siya. Nakakaawa naman na kahit na TV, patayin ko, diba? Kaya TV lang ang naka-open sa kanya. Ayun, napansin ko nga na hindi rin siya naghahanap ng phone pagka wala talaga siyang nakikitaan sa amin ng cellphone. Tamang TV lang, talagang ginagaya niya rin at nanonood din siya sa TV. Pero pagka once na mahawakan niya or makikita niya ang cellphone na hawak-hawak mo, doon siya ulit nagkaka-interest. Kaya talagang dapat talaga pagka nagsi-cellphone tayo nasa tagong place, or I mean, wag nating ipapakita sa kanya na lagi tayong gumagamit na ganun. Pero buti na lang ito siya guys, pagka sinabing hindi po pwede, hindi siya nagpipilit. Pero pagka matagal kanyang nakikitaan na paulit-ulit na lumalapit siya sa'yo at yun pa rin ang hawak mo, talagang hindi kanya titigilan. Kukunin niya talaga yung phone mo. At kahit na minsan niya napansin namin ni nanay, guys, yung cellphone namin naka-charge. Tapos siya, tamang palaro-laro, akala namin wala lang sa kanya, deadma lang siya. Yung pala yung kanyang mata, nakatutok doon guys, yung isip niya. Yung tipong busy kami ni nanay sa aming ginagawa. Pagtingin namin, wala na yung aming phone, nabitbit na. Na kahit na nilagay na namin sa tago or tinakpan na namin, talagang nahahanap niya pagka gusto niyang kunin or nasanay na siya na naglalaro ng cellphone. Kaya hanggat maaari pala, dapat gawan natin ang paraan para kahit papaano, hindi pa siya maging addict kakahawak ng cellphone. Yung nakakatakot sa bata, masira yung kanyang mata. At syempre, bata pa siya guys, marami pang maaring mangyari, mga pangarap natin sa ating mga bulinggit. Kaya ayun guys, simula noon, tamang ganyan lang, pagkahawak siya ng cellphone, pagdating ko, hindi, konting oras lang kukunin na namin. At isa pa nga, maya check sa amin kung lagi namin pinahawakan si Yayam ng cellphone. Kaya kaya guys, para tayong bata, lagi tayong namomonitor sa pagpapahawak ng cellphone sa aming bulinggit. At ito nga guys, pagkatapos ko nga palang magtupi ng napakaraming tupiin, nagpahinga na ako kasi tamang kararating ko lang din po noon at nakita ko nga kanina na nakatambak yung mga tupiin. Pero alam nyo, hindi naman talaga kami as in buong linggo na natatambakan ng mga gawain guys, kasi si nanay talagang masipag yan siya sa pagliligpit-ligpit. At kita nyo naman, tatatlo lang kami dito sa bahay. Si nanay, ako at si Yayam guys. Kaya konting labahin lang, inalalabhan na namin kaagad. At yan, hindi kami natatambakan ng mga gawain, ng mga tupiin. Kasi nga guys, yung lamok, pagka once na nakita nila yung mga damit dyan na nakatambak, abay talagang gustong-gusto nila yan dahil yun ang kanilang taguan. At ito nga si Yayam guys, pagkatapos niya magdede sa akin, at ito akala ko nga kanina, matutulog na kasi minsan po talaga pagka ganitong oras, mga 7 o'clock to 8, ganyan, natutulog na yan kami. Kasi itong si Yayam guys, talagang maaga yan siya natutulog. Ewan ko ba, siguro inagmana itong batang to sa akin. Kasi ako guys, talagang antukin ako masyado. Yung tipong 8 o'clock pa lang natutulog na. Pero naman, ibawi tayo sa umaga. Abay, maaga tayong gumigising guys. Kala mo naman talagang laging nakikipag-unahan sa mga gagawin. So, paano ba? Bye!